Hello, what's up guys? Welcome back to Good Rock Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're talking about Flip Top Slack 1 versus Vitrum at Isabuhay 2024 semifinals. I-like muna natin yan guys. At shoutout nga pala kay Slack 1, shoutout kay Vitrum, shoutout sa Flip Top, shoutout kay Enigma. At shoutout sa mga nagpapa-react na ito. Ni Ralph Gozon 2919, sabi niya Vitrum versus Slack Serplan. Yun. Tapos, sino pa nagpapaano? Nagpapa-shoutout din pala si Arnel Estrada 5364. Sabi niya, always watching from Dumb Mom KSA, waiting for more uploads, sir. Shoutout sa next video. Yeah. Nagpapa-shoutout din pala at nagpapa-react din pala si Franzel L. Matias. Yan, sabi niya, Vitrum versus Slack. Yan. Yan. Shoutout nga pala kay DJ Balia, dito pa rin. Yan. So, gawin na natin to guys. Slack 1 si Joshen Trevino, nagpapa-react din siya nito. Si Ervin Pangan nandito rin guys. Ganun pala, maraming salamat guys sa mga nandito pa nakaantabay, walang sawa na sumusuporta guys. At ako actually wala ako sa mood mag-react, pero gawin natin to guys habang hindi pa ako masyadong busy, so ginagawa ko na siya. At kung bago lang kayo rito sa reaction video natin sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa vlog. Ganun pa man, hindi ko natake mga paborito nyong artist. Nandito lang tayo sa packs, meaning at message. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, a master hypnotherapist, namin na NLP master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Slack 1 versus Vitrum sa Isabuhay 2024 semifinals. Shoutout nga pala kay Enigma. Let's get to it! Yo. Tulala. Sobrang pagod ako kahapon guys. Ayun na, habang natutulog ako, pakaramdam ko pagod na pagod ako. Nakatulog ako yata almost 12 hours. Sobrang pagod guys. Iba talaga pag sobrang pagod ka. Weh. Si Slack wala naman ganong bagong gagawin niya. So, Napanood ko na si Slack 1 mag-perform Pero si Vitrum, first time ko siya mapapanood ngayong araw na to. alam mo yung sarili Lakasan mo natin. ko nang isipin ko para sa tao. Tsaka ang pangit pag siya yung finals eh. Bilang fan, medyo papanoorin ko ba yun? Hindi. Kung ano yung na-expect sa akin nung nakaraan, binali ko ng konti muna. Ginago ko muna kasi masyado na untos eh. Kumbaga parang alam na yung ginagawa ko. So, Magaling siya double time, tapos double time. Because double time, start siya actually sa technical talaga eh. Kada laban niya, nag-explore siya. Tinry niya yung comedy. Dahil nga, talaga ang comedy, talagang pang-entertain eh. Dahil pag nag-comedy ka, nakuha mo yung crowd, ang bilis ng papasukin ng mga technical na sulat. wala dito sa semis eh, kailangan pandiinan na talaga yung gagawin ko, baga paangat. Kumbaga pati sarili ko gusto ko masatisfy, hindi lang yung mga tao. Draining eh, talagang na-exhaust ako eh, yung Isabuhay, sobrang hirap dahil kailangan kada laban mo, pataas ka ng pataas, tapos puro bago lagi pinapakita mo, hindi kasi ganun-ganun basta yun eh. Slack, mahal kita. Hindi naman ganun ka, guys, kasi sa totoo lang, limitado lang din naman yung kaya natin para ang tawag ito, i-extend yung kaalaman natin pagdating sa lyrical, talagang hanggang ngayon, hindi, may pag-usad pero napakabagal guys. Even though yung words at mga sentence ay nanganganak, every single year meron tayong natututunan na bagong words, may bagong words na sinasabi, may mga bagong nagko-coin na salita.
even though may bago lumalabas ng mga words, yung estilo sa pagsulat at kaalaman natin para scientifically makagawa ng makabagong style o uri ng pagsulat, mahirap talaga. It will take some time. Kasi nga na halos lahat na develop na pag nagbasa kayo ng Bible, lahat ng uri ng figure of speech nasa Bible na. So ang hirap mag-invento talaga ng bagong, pag sinasabi na makabago, it's not true, it's hard. Tuloy natin hanggang ngayon ang pamantayan ng lahat ng mga manunulat, even mga author at sino mga sikat na mga Biblia pa rin. Tuloy natin. Talo mo yan. Marami na tayong pinagdaanan, pre. Basta sa laban na to talagang digdigan lang. Manalo, matalo. Pagtuloy natin sarili natin bilang kampiyon. Hiling ko lang sana itodo mo ngayon. Wala masyadong nag-aano sa battle natin, sa matchup natin. Gusto ko lang sana maging classic. Manalo, matalo, wala na ako ron. Gusto ko lang yung battle na to hindi makalimutan. Yun lang. Yun lang hiling ko. Maganda yung idea na sana hindi makalimutan, pero pag lumaban kayo, isulat nyo sila na gusto nyong manalo. Pag nagsusulat kayo, nagpe-prepare kayo, nandun kayo sa idea para manalo. Para kahit pa paano, hindi man kayo manalo, hindi kayo magsisisi sa bandang huli. Hindi kayo nagigilty. Bakit? Kasi binigay nyo 100% ninyo. Diba? Kasi yung pag binigay nyo 100% ninyo, makikita ninyo na pag bumalik kayo 5 years from now, 2 years from now, 1 year from now, makikita ninyo yung limit ninyo hanggang saan lang kayo kung paano kayo nag-iisip nung panahon na yon. Kasi every year, lumalawak yung pangunawa natin, gumagaling tayo sa pagsuri ng mga kaalaman. At pagdating doon sa point na yun, makikita ninyo na yung panahon na yun, nung nakaraang laban mo kahit natalo ka, binigyan mo yung 100% mo, pero nakita mo yung limit ng kakayanan mo sa pagsusulat. Kasi makikita mo mag-i-improve ka talaga. Tuloy natin. Vuelta Palentong 11, nandito pa rin, Metro 10 Pasig. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutout Ilang minuto ba to? 35 minutes lang pala to. Mabilis lang. sa lahat ng mga kasama natin na kanina pa nagtitiis na katayo. Sana na-enjoy nyo lahat. Flip top, pagigay para sa parating natin. Isa buhay semi-finals natin. Shoutout kay Enigma. Shoutouts nga pala, shoutouts High Minds, bagong represent collab, silipin nyo yan online kung meron pa, kung hindi, alam ko may batch 2. Shoutouts kay Omar, nandito ata ngayon. Crown Manila, syempre, Hype Beat, Real Jokes Clothing, lahat ng tulong at sumusuporta. Black Manila, Real Jokes, nabanggit ka na ata. Sa kanan ko, galing pa, Dasmariñas, Cavite, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Vitrum. Membro pala to si Vitrum ng Tabak. May mga kilala ko sa Tabak nakita ko yung unang-una nilang video doon sa Corazon kung saan ako dati nakatira. Nakasama niya na sila Biken. Shoutout din pala kay kay Kahira, shoutout din pala kay Balakid. Yan. Isa ako sa mga sumusuporta sa Tabak. So, member pala siya ng Tabak. Progresibong organisasyon din yun at mga nakapaloob dyan mga artist talaga. So, nababalitaan ko yung Tabak kasi na-introduce sa akin yung nila Biken. Good shit yun, guys. Kasi, ibig sabihin, may kaalaman si Vitrum sa anong nangyayari sa lipunan natin. Tuloy natin. At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Slack 1. Shoutout nga pala kay Brena, kay Brayden, asawa ko, anak ko, kay Crown Manila, Benji, Christina Kaway, Kilion, Black Manila, Fake News Guild, kay Boss Only, kay Limit, Geraldine, Barangay Tibay, tsaka Rancy Club PH. Siyempre, flip top beer, flip top Parehas pala sila ng standing. official merch. Shoutouts yun nga pala, Doc Panda palagi. Nanalo ng coin toss, si Vitrum, pinili niya mauna, Slack 1. Tournament battle to, ito ang murado natin. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat ko ito pala natin. Bago tayo mag-umpisa,
Ito nga pala galing ba street clothing, oh. Ang pangalan lang sa masa. Okay, game? Okay, game. Tol. Okay. Simula sumali ako ng isa buhay, nasira buhay ko. Tinanggap ko lang naman yung alok, walang ibang dahilan kundi dahil sa inyo. Pero ngayon, paano ko pa ipagsisigawan na ginagawa ko to para sa mga tao? Kung matamis na tagumpay para sa karamihan lang makita ang mapait kong pagkatalo. Pero alang-alang sa mga sumuporta, pinaghandaan ko tong labang to. Sa katunayan, sa sobrang paghanda ko sa laban na to, nandun na sa labas yung mga bubugbog sa'yo, pati sa mga judges, kung sakaling matalo ko. Kala ko si Batang Rebelde yung sasalita. Slack 1 pala, nalito ako. Kasi, lahat ng mga nakatingin sa lente, matik Vitrum versus GL daw. Putang ina, Vitrum versus GL daw. Pero sa paglabas ng aking reflection, makikita agwat ng writing skills hanggang sa yung pinapangarap yung mga salamin sa finals gagawin to shattered dreams. Kaya kung inaakala na itong basag na salamin na kaya niya akong masugatan, ngayon palang isi-sweep na kita na sa pagkakbang ko, wala ng bubog na matapakan kasi sino ba to? Vitrum, most improved ng 2023? Tangina, isang tulongis na naka-adapt ng humor namin kaya natutong mag-comedy, tas most improved, tangina, most improved, anak ng puta, inangkin yung taon. Ay putang ina. Most improved, anak ng puta, inangkin yung taon. Samantalang ganyan na ganyan ako nung pumasok dito ah. Ba't ako hindi naman naging ganon? Kaya kahit marami nagsasabi, pinagpipilitan lang madami na gumagaling na to, andito lang ako sa gilid, nakaharap sa salamin, tinititigan yung dating ako. Kasi sa'yo pa mismo nang galing na yung plate-up ginagawa na namin perya. Pero itong subdivision boy nung lumabas sa comfort zone, yung subdivision ang na-explore niya squatters area. Hipokrito! Kupal, isa ka mapagbalat kayong tunay. Yung natapatan ng glass prism, yung natapatan ng spotlight, yung glass prism, lumabas ang iba't ibang kulay. Mula sa bubog, salamin, prism reflection, hindi na to aabutin pa ng bukas. Glass prism reflection, hindi na to aabutin pa ng bukas. Lahat to'y umiikot sa salamin hanggang sa di mo mapansin. Ito'y bubaray na kung bumutas. Tangina. First round, it's impossible na makuha ni Slack 1 yun pag maganda yung tira ni Vitrum. Very disappointing. Tuloy natin. First round. Magsimula! Fuck you kayo lahat! Inadapt ko yung estilo nila! Tangina, bullshit ba to? Inadapt ko yung humor nyo, buti hindi ko naging kamukha yung putang inang to! Tanginan to, porke gwapo, mata pobre na, hindi ako mayaman na repa. Kung mayaman ako, saan hindi ako umuutang kay Enigma? Pero pag nag-champion ako, sige, mata pobre o rekta. Kayong dalawa ng pangit mong asawa, sasampalin ko ng pera. Hindi ako mayaman, pero iba ako sa'yo, pre. Pinanganak akong walang pera kasi hindi ko kailangan ng retoke. Ikaw yung pangit na walang pera, kamalasan mo ay doble. Yung mukha mo ang dahilan kaya the people is mata pobre. Pag 3GS nagkupal, yak, Jejimon, ang dungis talaga. Pag si Vitrum kupal, ang sama, okay lang, pogi naman siya. Pag kayo ng gago, creepy, what the fuck, ang asim. Nakikita ko yung reference ni Vitrum parang kay kay tawag dito kay EJ Power kasi pogi problems din yung atake ni Vitrum. Pag si Vitrum gago, oh my god, he's so bad, but maybe I can fix him. Teka nyo yung itsura, talagang pawis yung puhunan. Kahit wala akong pera, ang sarap mong tulungan. Ako na bahala sa anak mo! Hahatid ko sa ampunan! Kasama asawa mo kasi minor pa yan nung niyaya mo sa kantutan. Personals agad, para alam mo agad kung sino ka man. Hindi yung nagbabasa ka ng Reddit para may estilo ka dyan. Lahat ng mga hate comment, pinapansin.
OA siyang masaktan. Sa bagay, pag masyado kang pangit, mahirap maging nonchalant. Nag-Reddit lang, meron ka ng words na prism, friction, emancipation. Ang laking sinasabi ni Bitrom kasi Reddit ang isa sa pinaka-importanting site dito sa Amerika eh. Kung hindi Reddit X, yung pinagkukuhanan namin ngayon ng source ng news at balita X at saka Reddit talaga. Kasi parang yung mga tao pag kailangan mo ng tutorial parang sa YouTube ka pupunta, 'di ba? Pero pag kailangan mo makakuha ng totoong mga issue, mga memes or yung mga haka-haka, gusto mong i-confirm sa Reddit. Kasi andun lahat nagsama-sama mga enthusiast, mga hacker, nandoon. Kasi bawat post mo doon at pag nagpo-post ka at nagkakaroon ka ng tinatawag na engagement, kumikita ka doon, guys. Eh. Sa Reddit, kumikita ka rin talaga. Parang Facebook. Although yung Reddit talaga, merong parts talaga na pwede ka talagang mag-earn ng malaking pera. Tuloy natin. Ganon din sa X ngayon, guys. Pag nag-post ka tapos nakakuha ka na engagement, kumikita ka na rin. Moment of truth! Wow! Bagong konsepto! Di ba feelings water to? I-wordplay mo yung mga yero! May internet lang, hindi ka nag-geto, tapos manggagaya din. Dati junk shop lang to, ngayon, isa na siyang recycle bin. Di ba Joker, kaya na mag-bars? Basically, 3GS style, walang bagong tunog. Samantalang ako, ang sarap pakinggan, parang Pepeng umutot. Inaabangan ang palabas, parang titing puputok. Ikaw puro ka lang pabalat, parang titing mong supot. Ba basic lang? Pero ano ka ba? Nakabate ka sa mga lait para may binubunga ka? Di puta ka, nadidiligan ka pala kapag dinuduraan ka. Nakaugat sa mga sinasabi para maging kakaiba. Kaya itong bunga ng marami, ay nako, pipitasin ko mag-isa. Pipitasin lang kita, pero mapaglamon sa'yo, wala na sa akin yon. Sa sobrang hinog ng galit mo, ang kakain sa'yo, ambisyon. Ang bunga ko, ako nagtarim, at ako na rin yung magkaarit nun. Iaangat ko yung karit, parang komunistang kampyon. Ay, retag ba yun? Habol ko pagbabago ngayon. Ako ay insurgent kasi lipas na panahon ng kaharap ko na third gen. So bagong takbo na to, yung finals paki-urgent para yung kuryente ni Sasuke dumalay sa current. Maganda yung ginagawa ni Vitro mo, although hindi na-appreciate niya mga two-liners at saka one-liners niya. Kailangan mag-isip talaga ni Vitro para niya may highlights yung punchline niya talaga eh. Na hindi parang persahan niyang nilalagay. Kailangan niya lang mag-add ng mga fillers na part para ma-distribute ng maayos dun sa punchline. Kasi parang yung style niya parang na agad eh, parang direct na parang obvious na darating. You know? Hindi naman anticipating na alam mo na yung punchline, pero obvious na dahil napaka-short. Parang kailangan mo talagang kahit sa sex, kahit sa anong bagay, kailangan mo muna talagang i-warm up yung punchline. So, i-warm up mo na. At kailangan din ng, yung estilo na kailangan na theatrics ka, huwag masyadong intense. Kailangan maramdaman ng tao na kahit sa salita mo mararamdaman yung intensity kung saan papunta. Kung lahat ng words may intensity, parang ang kalat ng energy. Kailangan i-focus mo yung energy mo doon papunta sa punchline na yun. At nang sa ganun ma-appreciate lalo yung part niya. Kasi nakita ko yung style ni Bitrom, excited siya eh. He's very excited kasi parang nakakuha siya ng confidence. At sometimes, pag very confident at overconfident tayo, nakakasira yun ng momentum ng laro natin. Even though maganda, pakiramdam natin, pwede tayong manalo, pakiramdam natin na pwede maging maganda. Mas maganda pa rin ipakita na very masculine pa rin yung ipakita, yung parang relax ka lang at the same time, kaya mong i-bodybag yung isang tao. Pero na-appreciate yung ginagawa ni Bitrom. Baka yun talaga yung technique niya o yung character niya talaga kasi first time ko siyang napanood. Susalo! Oo, Karen! Kasi bagong panahon, dapat maganda na impact.
Hindi porket dugyot ka, pangit ka, ikaw ang mas hip-hop. Ang magandang lalaki kagaya ko, may trabaho mahirap. Kailangan ko mag-champion para guwapo lang yung TV ng Plipta. Ang likot ni Vitrum. Parang nga siyang si EJ Power eh. Parang si EJ Power yung tawag dito, yung bad boy na style yung Vitrum, tapos si Vitrum yung kolokoy na version ni EJ Power. Tuloy natin. Tsaka maganda rin yun. I'm not hating on Vitrum, but I'm really liking his energy. You know, hopefully may ilagay niya lang sa tamang part talaga yung style na, kasi mahanap niya pa eh. Mahanap niya pa kasi nakakatawa naman talaga. Tuloy natin. First round nakuha na ni Vitrum yun. Landslide na kagad yung first round kasi napakalinis. Maganda yung punch, may mga tumataka yung sa Karen, sa mga ganun, maganda yan. Tuloy natin. Okay, game! Kuryente daw ni Saskia dadali sa Karen. Tangina mo, akin ng pispis siya. Gago, hindi ka Karen. Si Poseidon na pinagbuhat ko ng mundo. Gago, Disney princess ka. Tungkal. Game! Bago ako magsimula, meron lang akong surprise quiz. Game? Sinong MC ng Flip-Top ang kumantot ng PMC ng Modus na nakasagutan ni Bugoy tapos walang ganto? A. Beatroom, July 2024? Or B. Beatroom, July 2024? O ya, ang sagot! Tama, 2 beses mo siya kinantot ng July. Enggoy ka pala. Tanginan to, kantutero ka pala. Ayaw mo pang umamin? So ang gusto mo palang palabasin yan mas magandang lalaki ka kaysa sa akin. O sige, tanungin natin yung mga fans sa babae. Kaninong mukha sa amin ang gusto nyong makita paggising nyo? Yung makinis ba na mukha ni Vitrum, mabobotigahan ko kayo. Bobotigahan ko kayo, legit yung gago. Bibigyan ko ng isa na magtanda at alam ko magtitinong kayo na pag-usapang pogi, hindi lahat ng gwapo ay nagbibiro sa inyo. Pagdasal mo ngayong makalimot ako. Nakalimot na nga, di ba? May tanga na naman dumaan sa Bermuda kasi. Pagdasal mo ngayon makalimot ako kasi kung hindi, maaalala ko to. Kaso lang, paano mo ipagdadasal? 80s nga pala to. Nga pala tol, no? 80s nga pala. Kaya pala lahat ng relihiyon dinadali. Pero alam mo, sabi ni GL doon sa future, nabangga ka daw ng pare. Ang ganda ng pagkakakwento. Pagkalagpas, inatrasan ka pa daw, brother. Alam atang wala kang tatay, kaya binalikan ka ni father. Puta, walang tatay, binalikan ni father. Kung kupalan lang, malabo. Malabo mo akong matalo, oo, putang ina ka. Dahil ang pagtalo sa akin ay parang hindi pagtalo sa akin. Ang labo, di ba? Isa kang mongoloid, formang bagani na walang napatunayan, walang dating. Habang ipinaglalaban ng mga kasama mo yung mga hirap, andito ka sa plitap, nilalait yung squatting. Tangina, ang hirap mong intindihin. Contradict yung mga pinagsasabi, alam mo kung sinong matalino. Yung problema daw dapat nire-resolva, hindi ina-angle, pero panay problema ng bayan ang ina-angle mo rito. Kaya kung iyayabang ng mga tao ang isang Vitrum may ganap ng epektibo, masasagot kay kulang ang isang Vitrum. Tangina, dagdagan nyo to ng Vito. Tangina. Si J-Clown, hinahamon ng putukan sa bundok, putangin ng trip yan. Gusto mo pala ng putukan sa bundok, ba't hindi mo hamunin yung bulkan? May nalalaman pang may ghostwriter siya, bagong sulat na inano ni Enigma. Ina ka. Hindi sa pagyayabang tol ha, ako, may ghostwriter talaga. Ang saya nyo na naman. Hindi, seryoso lang tol. Ano ba ang problema sa sulatan? Ba't big deal sa inyo yun? Ano ba ang problema doon ha? May inagrabyado ba kaming tao? Meron ba kaming tinapakan?
Anong sagot? Anong masama doon? Baka nakakalimutan mo si Michael Jordan at si Lebron hindi lang mag-isang nag-champion. Ha? Kaya wala akong pakialam ano man sabihin ng iba dahil ang tawag doon teamwork, unity, pagkakaisa. Nakita nyo naman, mula round 1 hanggang quarters, nakikipagdigmaan. Ultimo si Rafi ang pagkatalo, hindi mapaniwalaan. Sa iyong semi sana naganda ka, o gusto lang kitang balaan. Dahil sa squatter, manggagaling ang pinakamahirap niyong kalaban. Maganda yung punchline na tungkol sa father. Yun, tsaka sa ano. Yung bodega, mga ganyan. May mga punchline na maayos si Slackwan. Tuloy natin. Hoy! Lumapit ka! Tanginang tinira ko si Paldogs! Nag-iimbento ng inupos! Wala ko sinabi! Tinira ko daw! Take two! Tinira ko lang si Paldogs! Nag-iimbento ng infos! Ikaw nga, tinira mo si Aubrey, bakit ka nagsiselos? Tangina mo? Tsaka, tinalo mo si Rap? Ang laki na yung kasalanan! Tangina ngayon ko sana papakasalan yung ate ni Rap yan! Eh ano? Yun ang bawi ko sa'yo dahil sinira mo ang aking marriage! Ang bawi ko, aanakan ko yung asawa mo sabay miscarriage. Ano, papalag ka pa? Tangina mo, peste ka. Kasing gwapo ko si Sasuke, pero kasing kupal to ni Vegeta. Parehas kami laman ng kalsada. Siya bilang hasla. Kami mainit sa mata, pero ikaw nabagan siya. Nahuli ako ng parak dahil sagad makibaka. Pero nakatakas, walang piyansa. Ngayon, sino ang tunay na gangsta? Sino ang tunay na gangsta? Tanong yan, kababayan. Ang tunay na gangsta, yung binoto nung magnanakaw sa halalan. Tas galit sa aktivista. Ayaw sa reklamong nalalaman. Ayaw sa reklamo, kaya okay lang pag binabata ka ni Shernan. Nung laban mo kay Plaridel, tinarantado yung round mo. Wala nagawa, umiyak sa kanto. Sinamahan namin ni Carlo. Maangas ka sana kung wala kang tropa na mas gago. Pero para maangas ka, nung gabing umiiyak ka, ako pumunas ng mata mo. Pinunasan mata mo, kasi ang pangit mo umiyak, puta ka. Pinunasan mata mo para sa panggagago sa'yo mamulat ka. Pero nakakagulat ka, nakakaumay pa. Tangina, kulay green yung luha niya. Pero personalan na, kahit kinompol ko tong bitch, para malaman ng tao, kahit nagalaban tayo, off-cam, nagiging sweet. Yan ang friend, sa battle masakit, pero pagkatapos malasakit. Hindi nagpapaka-homeboy ka kay Sherdan para gangsta shit. Sa kailan to, tuta sa grupo, wak ka na rapper. Sa asawa ayaw pa under, pero sa tropa may commander. Sa masamang utos ng samahan sinusunod para masabing gangster. Tangina mo, wala ang agrupo, ang meron ka mga master. Russell, kung tayo magkagrupo, ikaw sana pinuno, tangina. Pwede mo akong puwetan, tapos papatsupain kita. Boss! O di yun bakla! Tignan mo ka, ang angas talaga. Ganito yung itsura palaging gangsta, yung kamukha mong si Shalala. Pero huli na ang lahat. Malabo na maging prince. Malapit ka na sa tournament to be one of the best. Tuloy ka lang sa battle para si Sheridan ma-impress. Nakakatawang kailangan mo pa ng title para galangin sa 3GS. Pero huli na ang lahat.
Kasi ang problema, riniresolba, hindi inaanggel. Kaya yung rap lines naglaganbi para inayos na natin. Pero tuon to, ginamit mo sa akin. So baliktad ka na, brother. Ikaw na yung problema ang riniresolba, kaya meron na akong anggel. Kaya uli na ang lahat. Meron tayong labat, alam ko manapak ang iyong pakay. Pero sa 3GS, huwag na samahan, huwag ka dyang masanay. Handog ko lang kaligtasan, kaya mga tropa mo nadamay. Sa mga peking kaibigan, isasalba ka ng totoo mong kaaway. Kaaway! Kasi kilit sa aktivista. Ganda ng ginawa ni Bitrom doon, na quotes na yun, statement na yun. Kasi usually yung mga kaaway ninyo magbibigay sa inyo ng tamang idea. Kasi minsan may mga tao talaga na hindi ka tingin mo sa kanila kaaway, pero at the end of the day hindi naman talaga kaaway yung tingin sa iyo kundi tinatama. Katulad ng mga sinasabi ko, minsan ang tingin sa akin ng mga tao, inaaway ko yung ibang mga artist, inaaway ko yung ibang mga nagko-comment, pero hindi nila nare-realize na nag-explain lang naman talaga ako. Pero ang tingin nila, nire-rebut ko yung ibang artist. Hindi naman ganun yan. Kailangan talagang i-explain yung punot dulo at foundation kung saan ang gagaling yung mga salita na yun. Para makita natin kung nagsasabi sila, kasi nagre-real talk sila dyan, di ba? Kung mayroong real talk sa flip top, hindi ba ako pwede? Diba? So, kung ganun yung tinitignan natin, mag-iisip yung mga tao na dahil mo namang sinasabi, dahil mo ginagawa, tandaan niyo palagi na ang tao, maraming options na nakukuha. At sa bawat options na yun, nakikita natin kung ano yung mas tama. Marami naman kasi talagang rules marami naman kasi talagang kailangan nating i-share Pero in reality, ano ba doon yung tama at mas accurate o mas magandang substance para i-presenta sa inyo, para makita ninyo yung much better na idea o dapat nyong puntahan. Kasi kahit ano naman talaga pwede mong gawin, di ba? Kahit naman ano talaga pwede mong sabihin, pero ano ba yung mas effective? 'Di ba? Maraming opinion kasi diyan Maraming opinion, pwede ka mag-isip na kung ano-ano, pero ano ba yung much better na opinion para sa bagay na 'yan, 'di ba? Napakagandang ginawa ni Bitrom kasi parang ang sinasabi niya dito na to be able na makalabas ka sa comfort zone mo, meron talagang kailangan na outside source. 'Di ba? Kasi may comfort zone ka. Yung comfort zone na yun, yung lugar kung saan ka nasanayan mo yun. Tapos yung mga tao na umaaway sa'yo, yung mga part na parang ayaw mong puntahan, ayaw mong pakailaman, ayaw mong sumagot, kasi lalabas ka na sa comfort zone mo. 'Di ba? Tapos yung pag pinakinggan mo na sila, tapos nakita mo na yung mga sinasabi nila, parang sa politics din, ayaw mong makinig sa ibang mga politician, ayaw mong makinig sa ibang mga sumusuporta, naniniwala ka lang sa sarili mong paniniwala at kung ano yung nakagisnan mo, ang tawag doon personal bias. So ngayon, pag tinanggal mo muna yung personal bias at nirefresh mo yung sarili mo, you know what, tanggalin ko muna itong mga paniniwala ko at i-search ko yung mga sinasabi ng ibang tao. At doon mo lang makikita kung ano ba yung tama, ano ba yung mali. Kasi kailangan mo talagang timbangin at hanapin kung yung information ba na binibigay sa'yo at yung information na meron ka, nagtutugma ba. Diba? So meron kang sinerch, makita mo yung ganito, at least makikita mo tama ba sila. Ngayon makikita mo na kung yung ibang tao ay nagsasabi sa iyo ng totoo, 'di ba? Nakikita mo na rin kung yung sitwasyon mo ay nasa tama ka. Gawin natin ulit. Sorry guys, nagdaldal na naman ako. Stupid mo, Gagi! Tanga na, kamukha mo yung mga tropa akong nauhuli sa rally. Guys, nahuli na ako siguro. Muntik lang siguro or muntik lang. Hindi ko alam kung nahuli na di pa Kasi nakatakbo naman kami. So, hindi ko alam kung sila Bitrom nahuli na ba sila. Kasi hindi yun talaga, tulad ng mga kwento ko sa inyo guys, hindi siya biro. Ako, nung nagpe-perform ako sa rally, kung di man sa Mendiola, Tandang Sora, o kahit saan man, kahit sa mga club na pinupuntahan namin, kasi may mga bar kami guys na pinupuntahan, kung saan kami nagpe-perform. Minsan, kasama din yung mga kasama, pero in reality, kasi matagal na ito year 2005, 2006 pa to, 2007. Tapos, pag nagpe-perform kami, meron akong fanny pack, yung belt bag. Tapos may extra akong damit palagi, na after ko mag-perform, nagpapalit ako ng damit para hindi lang ako makita kaagad. Tuloy natin. Bagay kang aktivista, huwag ka na gumangas na paslaki. Bagay ka magreklamo pag binaboy kita sa round 3. Maganda yung pinakita ni Slack 1 sa second round, pero bibigay ko kay Bitrom yung second round kasi sa tingin ko mas maganda yung substance nun. Yung content at nilalaman niya. Maganda yung binodega at saka yung father, pero sa tingin ko mas personal yung atake ni Bitrom.
in the idea of sa pagkatao niya at background niya. Nakakonekta lahat yun. You know, tingnan natin sasabihin ni Slackman sa third round. Ang lakas mo lahit na ito, pangit daw ako. Tang-inan to, di ko lang sinasagot. Sige, ngayon dito sa stage, paramihan tayo ng kinantot. Tangina ka? Ayop ka, ang bibig mo kasi walang preno. Pet-pet ka pa, puta, iba talaga mga trip ng jakas no? Round 3 game! Okay, babagalan ko lang. Napansin ko lang sa estilo ni Beat, ngayon, ang daming nai-impress. Kaso lang kapag tinira mo yung pagiging activism o to rebat, meron siyang defense mechanism-ness. Pagka naman tinira mo yung kabaklaan, sasalag, magmumura. Kapag naman hindi ka niya magets, yung linya mo mapupuna. Paano yan? Yung linya kung Poseidon Atlas, baka sabihin direkta. Sumasablay accuracy. Kung meron kang defense mechanism, ang game plan ko ay alphabet, nagsiset from A to Z, hindi porkit. Focus sa depensa, ay meron ng concrete thinking. Kung walang gagawin lang yung depensa, kung yung mga letra armor piercing, kaya saksak lang ng saksak kung ikay nagpipiling na G. O saksak lang ng saksak parang nagloko na USB. Ngayon binigyan ko ng saksak, so now that he might see na yung stop magpe-penetrate sa barrier na parang VIP. Oo, magpe-penetrate. Ultimo yung nasa likod nito, ang dami na kinokontrol. Ang tatagpas sa mga linya na ito hanggang ang mga puppet strings ay magkaputol-putol. Putol-putol, walang connect. Pupunahin mo na naman para magamit yung mga tao? Tanga wireless na kasi panahon ngayon, kaya akala mo hindi yung konektado. Kaya kung usapang linya lang, hindi importante ang kable kung komportable ka sa yung sinasabi na parang sinat ka ng Black Manila dahil alam mong manunuot yung mensahe. Kahit na may Joker pa yung Denver o may Palu yung Leyte, ako ang kukontra sa mga bida na parang isa buhay 2021 Dark Horse, the Black will take the crown in Manila. Tangina, lahat binuhos ko sa isa buhay. Huwag ka tumawa, tol. Lahat binuhos ko sa isa buhay. Kahit lagi sa baba niyo ako tinitignan. O, binigay ko ang 100% o kahit yung 100% hindi ako binibigyan. Samantalang ikaw, sa pangungubal at sa pangingay ko'y lang nakilala. Oo, susosobrahan ka lang sa hype beat na parang Benji Rayala. Kaya kahit beatroom na yan, sa flip top mataas na ang halaga. Pag ako tinoyo Pinoy Posters, isang gulong lang babagsak ka. Nabanggit yung Joker, real jokes, yung hype ni Beat na wala ako, mga big man na nambablock na pagkakuha ko ng crown, lahat yan alam ko. Pero hindi ako titigil hanggang masungkit ko yung 100, hanggang yung title sa pangalan ko'y maging officially champ branded. Tangina, officially champ branded. Kaya itong salamin, ngayon ay isa na lamang ganap na hourglass na kung saan ang nahuhulog ay ang sarili niyang abo. I'm seconds away to the finals beat room, mali ka ng inuurasan mo. Ay. Maganda yung pinakita ni Slackman sa third round, pero siguro first and second round nakuha na yung beat room, guys. Bonus na lang yung third round. Maganda yung pinakitang moment ni Slackman sa third round, pero most of that are parang statement na lang. Tingnan natin third round ng beat room. Nag-shoutout pa ng clothing! Takin na, Leche Chong! Crown Manila, takin ng Tisan, Chechemon! Sarap Crown Manila. Tsaka puro ka damit! Napakawak mo, pare! Ayoko ng damit, gusto ko ng hubad na babae. Pero siya talaga yon kasi naging tropa ko sa Slakwan. Okay siyang kainuman. Dami kong napupulot na angle kasi panay kalibugan. Alam daw na kulot ng puke ni Aubrey. Ang lakas mo naman. Alam mo yung kulot ng puke niya? Alam ba ng asawa mo yan? Sinabi pa sa laban na sinubukan makantot. Di naman daw nabuntis, so hindi raw siya lagot. Kaya lang di mo naanakan, eto lang yung sagot. Kakasama mo kay K-Ram, nahawaan ka ng baog. May kanta pa, get to make me do it. Get to make you do what? Mga minor i-date? At proud kang sa wife mo, yung love mo ay fake? Sa mga bars mo, mga minors na babastos sa take? Ina-idol si Kendrick, pero galaw mo pang Drake.
Kaya wak, 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 kalibugan. Yang, natipuhan. Wap, 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 wap. Ano yun, slap? Fuck, 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 kids, and you don't stop? Takin na sahol. Oplan bata patol. Ikaw rason, ba't nag-rhyme yung idol sa nagmamay ng minor? Inaaya sa eyeball, hindot. Tangin ng MC nag-i-improve pero mga trip niya hindi pa hinog. Tangin ng bata papatulan, minsan kahit lalaki yan. Kasi si Manuel last event, binigyan mo na sucker punch. Pili mo gangster yan, tangang-tanga ka na tol. May sucker punch, niloko asawa, tanginan to, sobrang traitor. Tanginan to, lahat ng bata sa larangan pinagtatakot. Pag batang lalaki masasapok, pag batang babae makakantot. Ngayon ka malalagot. Ako na yung kuya, sa akin ka magtatanda. Pag ako nagpakakuya para akong butch, patay ka sa akin, pabala. Kaya, Parang narinig ko na si biglang narinig ko si Romano magsalita kay Bitrom. Ayun, no? ako na yung kuya, sa akin ka magtatanda. Pag ako nagpakakuya para akong butch, patay ka sa akin, pabala. Kaya, babala sa mga rapper na handang babala. Tangina! Sasapukin ko na to! Babala sa mga rapper na nang mamanya! Tangina! Kakantutin ko na to! Ano? Ghetto made me do it? Ghettohan ba gusto mo ba? Pas binaboy kita ngayon, ghetto dog style! O diba? Ghetto dog style, putang ina na baril si Ghetto made you do it. Ghetto dog style, puta, nausukan tayo doon ni Bitrom. Ay, puki ng ina, lakas nun Bars! Na barsan siya, no? Napakalinaw ng bars na yan. Ang ganda nung layered ng punchline na yan. Ang haba lang ng setup, pero putang na nung binanggit niya ng get Sa mga rapper na nang mamanya, tangina, kakantutin ko na to! Ano? Ghetto made me do it? Ghettohan ba gusto mo ba? Pas binaboy kita ngayon, ghetto dog style! O diba? Binaboy ko sa round 3. Pinakita ko kung paano, G. Talagang binababoy ko ang eksena para ako si Andrew E. Ako ang king of Tagalog flip-top. In the place to be. Di ka bagay dito, doon ka sa PSP. Liga ng mga YMC. Ano, magka-champion ka pa, sir? Eh sa 3GS, kung usapang 3GS, marami na kayo nun, brother. Meron kayong finalist, may mga champion, may mga maniac, mga pedophile. O di ba ang dami ng title? Isa kang 3GS na rapper. Mula sa forma, itsura, kalibugan, ginaya mo ba'y? Lahat sa kanila kinuha, pati mga audience na umay. Puta manyak, delikado sa mga bata, dapat sa'yo pinapatay. Kung si rapper ng epok ng Pinas, ikaw ang lilidya na buhay. O respeto sa tropa mo, baka mag-aaral ka tangina mo. Ang tamang tribute sa manyak na patay ay babuyin ng katawan nito. At gagamitin ko pa to, kasi kawangis mo na to. Ipabangon ko yung kabaong ni Lil Jan para iambalo sa'yo. Ay na ba? Walang problema ko yung tropa mong patay na sasama pa. Maging proud ka kagrupo siya, parehas kayong masagwa. At kung tingin mo masyadong masama, wala kang utak, tanga. Kung meron kang puso ng kampyon, ako wala akong puso. Champion lang talaga. Medyo may kasakitan yung ginawa ni Bitrom sa third round. I think that's his most highlighted rounds. Maganda yung third round ni Bitrom. Iwasan lang gumalaw-galaw ni Bitrom. Ang likot ni Bitrom sa stage. Kaya, sa tingin ko,
masyadong maaga para matalo ni Vitrum si GL. Pero pag yung round 3 ni Vitrum na-continue niya na ganun, maganda yung punchline kasi GL magaling din talaga sa storyline yun eh. Lalo na medyo may kahirapan. Sa tingin ko sa finals, pwedeng ma-edge ni GL yung laban based on punchline at saka ganda ng vocabulary at content, pero may chance si Vitrum basta maganda yung delivery niya at yung tawag dito, yung difference lang naman ng punchline yung magiging basis dyan eh. Kasi yung punchline na ginamit ni Vitrum doon sa Gedtug style, connected in different manner talaga. Napakahusay nun. May mga punchline talaga na remarkable eh. Diba? Ang hirap burahin talaga, na connected talaga sa, hindi naman napapanahon, pero connected talaga sa laban talaga. Ang hirap i-explain eh, pero makikita ninyo, magigets ninyo yung gusto kong sabihin next time. Ganun pa man guys, kung na-enjoy nyo yung laban na bibigyan ko to ng 10. Nalilito na ulit tayo, nakabitom galaw ng galaw eh. Ganun pa man, na-appreciate ko si Slack 1, it's not his time. I'm pretty sure panalo din si Vitrum. All 3 rounds, pero landslide na yung first and second round. Yung Kapalentong 11, Vitrum vs. Slack 1, mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Ang bata ng hurado, 7-0, advancing sa finals, mag-iay tayo lahat para kay Vitrum. Maraming salamat guys kung nagustuhan niyo yung laban niyan guys. Nagustuhan ko rin. Bigyan natin siya ng 10 kasi very entertaining. Kasi napapansin ko gusto makuha talaga ni Vitrum yung attention ng mga tao kaya ganoon siya. Pero one day siguro bata pa. Kasi mga nasa edad natin para wala tayong energy sa mga ganyan. Ganun pa man guys. Sana galing sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid niyo, tigas lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Point at kang lahat yan. Peace out.